May isang masakit na katotohanan na halos lahat ng tao ay naranasan na kahit ayaw nating aminin, yung pakiramdam na alam mong niloloko ka. Hindi yung biro lang o simpleng misunderstanding, kundi yung tahimik na panlilin lang. Yung may sinasabi sila sa harap mo pero iba ang ginagawa sa likod mo. Yung ramdam mo na may mali pero wala kang solidong ebidensya. At mas masakit minsan yung taong nanloloko pa ang mukhang kalmado, masaya at parang walang konsensya habang ikaw gabi-gabi gising sa kakaisip. Kaya ang tanong na ngayon, posible ba talagang manatiling kalma kahit niloloko ka ng tao? Paano mo pipigilan ang galit, ang sama ng loob at yung urge na gumanti? Paano ka mananatiling buo kahit pakiramdam mo ay ginagawang tanga ang tiwala mo? Sa video na to, hindi kita tuturuan kung paano gumanti, magpaka-plastic o magpanggap na okay ka lang. Ang pag-uusapan natin ay mas malalim. Pag-uusapan natin kung paano manatiling kalmado hindi dahil mahina ka, kundi dahil malinaw ang isip mo. Gagamitin natin ang Stoic philosophy at psychological insights para maintindihan kung bakit nangyayari ang panlilinlang at mas mahalaga, kung paano ka mananatiling may dignidad, kontrol at kapayapaan kahit sa gitna ng lokohan. Ang unang realidad, hindi ka niloko dahil may kulang sa'yo. Aminin natin, kapag niloko tayo, unang tanong agad sa isip natin ay, ano bang mali sa'kin? Saan ako nagkulang? Bakit nila nagawa to sa'kin? Parang automatic na sinisisi natin ang sarili natin kahit hindi naman tayo ang nagsinungaling. Pero dito pa lang, kailangan na nating itama ang kwento sa utak natin. Hindi lahat ng lokohan ay personal. Hindi lahat ng panlilinlang ay dahil may mali sa'yo. Madalas, ginagawa ng tao ang panlilinlang hindi dahil sa'yo, kundi dahil iyon ang kaya nilang gawin. Sa Stoic philosophy, malinaw ito. Sabi ni Marcus Aurelius, ang bawat tao ay kumikilos ayon sa antas ng kanilang pag-unawa at karakter. Ibig sabihin, kapag may taong nanloko, hindi iyon dahil kulang ka bilang tao. Iyon ay dahil kulang sila sa tapang para maging totoo. Sa psychology naman, tinatawag itong projection. Kapag ang isang tao ay puno ng insecurity, takot o guilt, mas madali para sa kanila ang magsinungaling kaysa harapin ang katotohanan. Kaya imbes na ayusin ang sarili, ibinabato nila ang gulo sa ibang tao. Kapag naintindihan mo ito, may kakaibang bigat na biglang nawawala, hindi dahil okay na ang ginawa nila, kundi dahil hindi mo napasan ang kasalanang hindi naman iyo. At doon nagsisimula ang tunay na kalma sa sandaling tumigil ka sa paniniwalang ikaw ang dahilan ng panlilinlang ng iba. Ikalawang realidad, hindi lahat ng galit kailangang ilabas. Kapag nalaman mong niloloko ka, parang may apoy na biglang sumiklab sa dibdib mo, gusto mong magsalita, gusto mong maglabas ng sama ng loob, gusto mong ipamukha sa kanila na alam mo ang totoo. Natural yan, tao ka. Pero ayon sa Stoics, ang problema ay hindi ang galit mismo. Ang problema ay kapag hinayaan mong ang galit ang magdesisyon para sa iyo. Sabi ni Epictetus, hindi ang pangyayari ang sumisira sa atin, kundi ang reaksyon natin dito. Sa psychology, kapag galit ka, bumababa ang kakayahan ng utak mong mag-isip ng malinaw. Mas nauuna ang emosyon kaysa lohika. Kaya maraming nasisirang relasyon, reputasyon, at oportunidad hindi dahil niloko sila, kundi dahil sa mga nasabing salita habang mataas ang emosyon. Ang pagiging kalmado ay hindi pagpigil ng galit. Ito ay pagpili kung kailan at paano ka kikilos. At minsan, ang pinakamatalinong kilos ay ang huwag munang kumilos. Ikatlong realidad, hindi mo responsibilidad ang konsensya ng iba. May mga taong akala natin kapag kinausap natin ng maayos, aamin. Kapag ipinakita natin ang ebidensya, magbabago. Kapag naging kalmado tayo, magiging tapat sila. Pero hindi laging ganun ang realidad. Sa Stoicism, malinaw ang aral. Hindi mo kontrolado ang budhi ng ibang tao.
Hindi mo trabaho ang ayusin ang karakter nila. Trabaho mo lang ay panatilihing buo ang sarili mo. Psychologically, maraming tao ang hindi handang harapin ang katotohanan dahil sisirain nito ang imahe nila sa sarili nila. Kaya mas pinipili nilang magsinungaling, mag-deny o baligtarin ang kwento. Kapag naintindihan mo ito, tumitigil ka sa kakahabol ng sagot mula sa maling tao at doon ka nagsisimulang huminga ng mas maluwag. Ikaapat na realidad. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Maraming nag-aakalang kapag tahimik ka, talo ka. Kapag hindi ka pumalag, ikaw ang dehado. Pero sa stoic mindset, ang katahimikan ay isang anyo ng lakas. Kapag alam mong niloloko ka at pinili mong manahimik, hindi ibig sabihin na wala kang alam. Ibig sabihin, pinipili mong mag-isip bago kumilos. Pinipili mong huwag ibigay ang emosyonal na reaksyon na inaasahan nila. Sa psychology, ang mga manipulative na tao ay umaasa sa emosyonal na response. Kapag hindi mo ibinigay yon, nawawala ang kontrol nila. Ang kalmado ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay kontrol nito. Ikalimang realidad, mas nasasaktan ang ego kaysa ang puso, aminin natin. Minsan, hindi lang talaga sakit ang nararamdaman natin kundi hiya. Yung tama sa pride, yung biglang tanong sa sarili mo na, paano nila nagawang lokohin ako? At ganito ba talaga ako ka-naive? Mas masakit hindi lang dahil sa ginawa nila, kundi dahil sa iniisip mong ibig sabihin nito tungkol sa'yo. Kaya nga binalaan tayo ng Stoics tungkol sa ego. Kapag ito ang nanguna, mas lumalala ang sakit. Ginagawa nitong personal ang lahat na para bang ang panlilinlang ay patunay na may kulang ka, kahit hindi naman. Sa psychology, tinatawag itong cognitive reframing. Kapag binago mo ang kwento sa isip mo mula sa ginawa nila ito dahil tanga ako, papunta sa ginawa nila ito dahil ipinakita nila kung sino talaga sila. At unti-unting gumagaan ang bigat. Hindi nawawala ang sakit agad, pero napupunta ito sa tamang lugar. Hindi ka nabawasan bilang tao, hindi ka naging mahina, mas naging malinaw ka lang. At minsan, ang linaw na yon ang unang hakbang para makabangon. Aminin natin, minsan hindi lang sakit ang nararamdaman natin, kundi hiya. Nasasaktan ang ego, yung pakiramdam na paano nila nagawang lokohin ako. Ganito ba ako ka-naive? Tinuruan tayo ng Stoics na bantayan ang ego dahil ito ang madalas magpalala ng sakit. Kapag hinayaan mong ang ego ang manguna, mas nagiging personal ang lahat. Sa psychology, ito ay cognitive reframing. Kapag binago mo ang kwento sa isip mo mula sa ginawa nila ito dahil tanga ako, patungo sa pinakita nila kung sino talaga sila, unti-unting bumababa ang bigat. Hindi ka nabawasan, mas naging malinaw ka lang. Ika-anim na realidad, hindi lahat ng tao ay may closure na gusto mo. Isa sa pinakamahirap tanggapin sa panlilinlang ay hindi lang yung ginawa nila, kundi yung katotohanang maaring hindi ka na makakakuha ng paliwanag. Hindi lahat ng kwento may maayos na ending. Hindi lahat ng nanloko ay aamin. Hindi lahat magsosorry. At mas masakit, may mga taong tuloy lang ang buhay na parang walang nangyari. Habang ikaw pilit pang inuunawa kung saan ka nagkamali. Natural lang na gusto mo ng closure, gusto mo ng linaw, gusto mo marinig ang katotohanan mula mismo sa kanila. Pero ayon sa Stoicism, bahagi ng buhay ang kawalan ng hustisya na inaasahan natin. Sabi ng mga Stoic philosophers, kapag ikinabit mo ang kapayapaan mo sa kilos ng ibang tao, ibinibigay mo sa kanila ang kontrol sa emosyon mo. Sa psychology, malinaw ito. Ang closure ay hindi isang bagay na ibinibigay ng ibang tao. Ito ay isang desisyong ginagawa mo sa sarili mo. May mga pagkakataon na sapat na ang nakita mo, sapat na ang naramdaman mo kahit walang verbal na pag-amin. Ang paghihintay ng sagot mula sa taong hindi handang magsabi ng totoo ay kadalasang nagpapahaba lang ng sakit. Kapag tinanggap mo na baka hindi mo na makuha ang paliwanag na gusto mo, doon ka nagsisimulang gumaling.
hindi dahil okay na ang lahat, kundi dahil tumigil ka ng umasa sa maling tao para sa sarili mong kapayapaan. Panghuling realidad, ang pagiging kalmado ay sariling panalo. Sa dulo ng lahat, ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang nanloko, hindi kung gaano kasakit ang ginawa nila, kundi kung sino ka pa rin pagkatapos ng lahat ng nangyari. Kung anong klase ng tao ang pinili mong maging kahit may dahilan kang magbago, gumanti o sumuko. Ang manatiling kalmado kahit niloloko ka ay hindi kahinaan. Ito ay lakas ng loob, malinaw na isip at respeto sa sarili. Ibig sabihin kahit nasaktan ka, pinili mong huwag hayaang sirain ng galit at sama ng loob ang pagkatao mo. Pinili mong manatiling buo kahit may dahilan kang masira. Sa stoic mindset, ang tunay na panalo ay hindi panlabas. Ito ay panloob. Kapag kontrolado mo ang sarili mo, walang sino man ang tunay na may kapangyarihan sa iyo. At sa psychology, ang taong marunong mag-manage ng emosyon ay mas madaling makabangon at mas bihirang maulit ang parehong sakit. At minsan, ang pinakamalakas na sagot ay hindi paliwanag, hindi ganti at hindi pagharap. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay ang tahimik na pagpiling magpatuloy na may dignidad, malinaw na isip at kapayapaan sa sarili. Reflection. Kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa video na to, ito iyon. Ang panlilinlang ng iba ay hindi sukatan ng pagkatao mo. Ang reaksyon mo dito ang mas mahalaga. Sa mundo na puno ng ingay, panlilinlang at emosyonal na kaguluhan, ang pagiging kalmado ay isang tahimik na anyo ng lakas. Hindi mo kailangang patunayan ang katotohanan sa lahat. Hindi mo kailangang manalo sa bawat laban. Minsan, ang pinakamalakas na galaw ay ang pagpiling manatiling kalmado, malinaw at totoo sa sarili mo. Kung nakatulong ang video na to sa'yo at gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa buhay, mindset at personal growth, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat sa panonood. Laging tandaan, ingatan mo ang isip mo dahil diyan nagsisimula ang tunay na lakas.